Ang mahalagang bisita ngayong gabi, siguraduhing perpekto ang lahat ng putahe, walang pagkakamali. Naiintindihan ba? Sige, ilalabas ko na agad ang pagkain. Oo, si. Ano ba ang sinabi ko kanina? Ginulo mo agad. Alam mo ba kung gaano katagal pinakuluan ang sarsa na ito? Paumanhin, manager. Hindi ko sinasadya. Ako ang gumawa ng sarsa. Kahit na nagmamadali tayo ngayon, pwede kong subukang gumawa ng mas simpleng bersyon ng sarsa. Kahit hindi 100% ang lasa, pero kahit papaano ay 80%. Si, subukan natin ang paraan mo. Kung sinira mo ito, kayong dalawa, pareho kayong aalis. Boss Gu, enjoyin ninyo. Bakit iba ang sarsa ng putaheng ito kaysa sa dati? Ang galing ninyo, Boss Gu. Napansin ninyo ang maliit na pagkakaiba. Ganito po, bago lang kasing inihanda ng chef ang sarsa. Bagong sarsa. Sino ang chef na responsable dito? Siya po ay si Yu Kui Kui mula sa kusina. Jo Kui Kui. Ipatawag mo siya. Ano ang gagawin? Yung putahe na yon. Wala namang problema yon, di ba? Pasensya na, nahila kita sa problema ko. Okay lang yun. Isang putahe lang naman. Yu Kui Kui, lumabas ka nga. Anong nangyari, manager? Ikaw pa ang nagtatanong? Sinubukan lang ni Boss Gu. Alam na agad niyang may mali sa lasa. Ikaw mismo ang hinahanap niya. Hoy, alam mo ba na ang aming Jungu Hotel ay under ng Gu Group? Gusto mo bang isama mo sa problema ang buong kusina natin? Sa totoo lang, yung sausawan na ginawa ko, halos pareho naman. Karaniwang tao, di nila mapapansin ang pagkakaiba. Sino ba talaga yung nakakilala agad sa lasa? Ngayon din, mag-sorry ka. Kung di ka mapatawad ng customer, umalis ka na agad. Narinig mo? Sige, pupunta na ako. Boss Gu, ito yung chef na gumawa ng putahe. Anong ginagawa niya dito? Oy, upahan ka para magpanggap na boyfriend para sa nanay ko. Nagantay na ako ng kalahating oras. Nasaan na? Traffic. Sina? Bilisan mo. Kumusta, Boss Gu? Naiintindihan ko. Ang listahan ng mga kalahok ay pag-uusapan pa sa tamang panahon. Darating ako sa opisina pagkatapos ng 1 oras. Itong binibini. Bakit ang tagal mong dumating? Hindi na aabot. Tandaan mo, kapag mas marami kang sinabi, mas marami kang mali. Mamaya, lahat, makinig ka lang sa akin. Ito ang hindi ko pa nakikilala. Manugang na babae, di ba? Halika, halika. Tuloy ka, tuloy ka. Halika, halika. Umupo ka na. Nanay. Huwag kang magpanggap. Nanay. Bakit hindi natin paglaruan siya? Oy, oy! Naririnig mo ba ako? Bakit hindi ka profesional? Huh. Tara na.
Nanay, ito si Shaoli na sinasabi ko sa iyo. Shaoli, ito ang nanay ko. Kumusta, tita? Paumanhin sa paghihintay mo. Ayos lang, ayos lang. Umupo ka, umupo ka. Umupo. Shaoli narinig ko kay Kwikwi. IT ang trabaho mo, di ba? Abala ang trabaho mo, ano? Kahit abala, sulit naman. Lahat. Para sa kinabukasan naming ni Kwikwi. Talagang profesional. Kayong mga kabataan, masyadong ambisyoso sa karera. Mabuti naman iyon. Kayong dalawa sa hinaharap, anong plano ninyo? Kailan kayo ikakasal? Kailan kayo magkakaanak? Nanay, masyado pang maaga para pag-usapan iyan. Kami, Tita, sinusuportahan ko ang lahat ng desisyon ni Kwikwi. Kahit na gusto niya mag-focus sa karera. O gusto niyang magkaroon ng pamilya. Sinusuportahan ko. Ang ganda. tama. Nanay, tama siya. Alam namin ang ginagawa namin. Huwag kang mag-alala ng walang dahilan. Si, Mukhang maayos na ito, di ba? oy. Sige, sige, sige. Darating na, darating na. Tingnan mo, may iba pa akong nakausap. Yun. Shaoli mag-usap muna kayong dalawa kapag may oras. Samahan si Kwikwi. Kumain sa bahay. Siya. Sa wakas, umalis na. Binibini you. Malapit na ako. Siguro, aabot pa. Ano? Naku, sino naman iyon sa tabi ko? Ikaw! Ikaw, Kumusta, Miss Yu? Ako si Guting. ikaw, kumusta? Miss Yu. Hindi ko alam kung interesado ka na makipag-usap tungkol sa isang pakikipagtulungan. Pakikipagtulungan? Makukuha natin ang kailangan natin. Magpapatuloy akong magpanggap bilang boyfriend mo. Tutulungan kitang ilihim ito sa nanay mo. Bilang kapalit, magpapanggap ka rin bilang girlfriend ko para harapin mo ang pamilya ko. Ginoong Gu, seryoso ka ba? Kakakilala lang natin sa isa't isa ng... Arshua. Ha? Bawat buwan. Arshuan. Kailangan mo lang tumulong sa mga kinakailangang okasyon para harapin ang pamilya ko. Sa ibang oras, malaya ka. Kung sa tingin mo ay kulang pa ang 200,000, kung kulang pa ito, pwedeng dagdagan. Wait, hindi. Huwag nang dagdagan. Siya. Magkita na lang tayo. Anong ginagawa niya dito? Ikaw ba ang gumawa ng sausawan nito? Oh, nabuhos kasi yung sauce. Dahil nagmamadali ako, nag-adjust na lang ako. Ayun na. Yu Kwikwi, ikaw na bahala sa sarili mo. Wala na akong magagawa. Magaling ang ginawa mo. Sa isang emergency na sitwasyon, may ganitong kakayahan sa pagharap sa mga sitwasyon. Kung hindi lang ako ang nandito ngayon, sa totoo lang, nalampasan mo na lahat ng nakasanayang kumain ng putahing ito. Oo nga, itong batang chef na ito, talagang may talento. Ang pangatlong taon ng Dingsheng Group's Culinary God Competition, COM, iniimbitahan kita na kumatawan sa Jungu Mine Store. Ano, ito, Ginoong Gu, sa bawat Culinary God Championship, palaging ang Jungu, ang pinakamay karanasang chef, ang kumakatawan. At ang champion ng Jungu Main Store, 6 na taon ng sunod-sunod na nananalo. Kung papalitan ng biglaan ng isang batang chef, paano kung sakali? Mukhang siya ay isang executive ng Gu Corporation, pwedeng magdesisyon sa slot sa kompetisyon. Ngunit sa aking karanasan, hindi talaga sapat para makasali sa Culinary God Competition. Hindi kaya dahil sa kontrata bilang magkasintahan, gusto niyang bigyan ako ng espesyal na pabor. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan?
Hindi ka ba naniniwala sa aking paningin o hindi ka naniniwala sa iyong sarili? Ako, Ginoong Gu, si Yu Kui Kui ay baguhan lang. Baka gusto ninyo. Hindi na kailangan. Taon-taon, iyon pa ring mga matatandang buto sa Jungu. Walang bago. Ano sa palagay mo? Oh, Ano na ang pasya mo? tama siya. Bihira ang oportunidad. Ano naman kung susubukan? Sasali ako. Sige, mauna ka na. May ilang bagay pa ako tungkol sa kompetisyon na kailangan pag-usapan kay Chef Yu. siya. Binibining, Yu. Bakit ayaw mo pang lumipat sa Jungu Garden? Ano ang dahilan? Okay naman ang tirahan ko doon. Hindi na kailangang lumipat. Nakalimutan mo na ba ang hinihingi ko? Kung hindi ka lilipat dito, paano natin itatago sa nanay ko? Pero, Malaki ang kusina sa bahay, kumpleto ang mga gamit, mga imported at idinadala via air freight ang mga sangkap. Maaari mong gawin ng husto ang iyong pagluluto. At kung gusto mo, alin mang cuisine na chef, maaari kang makipag-usap ng husto sa kanya. pero kung lilipat ako, hindi ba magiging abala sa'yo? Hindi. Okay. Magpapahanap ako ng maglilipat ng gamit mo. Mamaya na lang. Ito. Ganito ba kalaki ang kita bilang executive sa Gu family? Ma, bakit ka tumawag? Kui, nasaan ka? Pakita mo sa akin si Xiaoli. Xiaoli, nag-overtime pa siya. Nag-overtime na naman? Nagbibiro ka lang ba sa nanay mo? Ay naku, ano ba? Umuwi ka na. Si Xiaoli ba yan? Nanay ko. Tita, kakauwi ko lang po galing trabaho. Ayos. Nakikita kong okay ang relasyon ninyo. Nakakapanatag na. Hindi na ako makakaabala sa inyo. Ikaw at si Kui, matulog na kayo ng maaga ha? Buti na lang dumating ka agad at na-save mo ako. Salamat ha. Ipapadala ko sa iyo sa mga susunod na araw ang application forms para sa cooking competition. Maghanda ka ng mabuti. O nga pala, may oras ka ba bukas ng gabi? Sabi ng nanay ko, gusto ka raw niyang makilala. Bukas? Ang bilis naman. Kakatapos ko lang tumulong sa iyo sa nanay mo. Hindi mo naman siguro ako tatakwil ngayon? Ay hindi. Iniisip ko lang kung ano ang gusto ni tita. Hindi na kailangan. Wala masyadong gana kumain ng nanay ko ngayon. Kaysa mag-isip ng regalo, mas mabuti pang bigyan mo siya ng mga simpleng lutong bahay. Wala siyang gana kumain. Naisip ko na ang iluluto ko para kay tita. Maganda ba? Maganda. Mabuti naman. Alis na tayo. Tara na. Tita,
Alam kong hindi ka makatulog ng maayos nitong mga nakaraang araw at mahina ang tiyan, kaya espesyal akong nagluto ng tsaa para pampakalma. Ay naku, ikaw talaga, Xiaoqing, ang maalalahanin. Hindi tulad nitong batang to sa amin. Tuwing tatawagin ko siya, palaging may dahilan. Si Kuya Guting ay presidente ng Gu Corporation. Siyempre sobrang abala siya sa trabaho araw-araw. Ay naku, kilala ko naman siya. Huwag mo na siyang ipagtanggol. Pero, alam mo ba, may girlfriend na siya ngayon. Dapat ay mas okay na siya ngayon. Girlfriend? Nakita ko silang dalawa, magkahawak kamay. Ang sweet talaga. Sino ito? Ikaw na siguro si Kwikwi? Ang ganda-ganda mo talaga. Kumusta po, tita? Unang beses ko pong dumalaw. Pasensya na po sa abala. Ay, okay, halika. Maupo ka na, nakakapagod ang nakatayo. Ikaw na siguro si Miss Yu? Ang linis at maganda talaga ng itsura mo, kaya naman pala si Kuya Guting ay ibang tingin sa'yo? Sino po ito? Anak ng kaibigan ng pamilya, kakauwi lang, galing ibang bansa. Oh ma, ito si Kwikwi. Espesyal siyang naghanda ng merienda para sa'yo. Alam niyang mahina ang appetite mo, kaya espesyal niyang ginawang light. Ay naku, Kwikwi, ang bait mo naman. Nag-effort ka pa para gumawa ng merienda para sa akin. Mas magaling ka ng 100 beses kaysa sa batang to sa amin. Ay naku, pero medyo wala akong gana kumain itong mga nakaraan. Walang lasa sa akin ng kahit ano. Tita, mahina po ang tiyan ninyo. Ang mga matatamis at mamantika ay hindi talaga dapat kainin ng madalas. Sayang naman kung hindi mo susubukan. Ang galing ni Kwikwi sa pagluluto. Madalas, gusto ko nga itong kainin, pero hindi ko makuha. Ay naku, mabango naman ang amoy. Tita, pangkaraniwang merienda lang po ito. Hindi po ito gaanong espesyal. Kumusta? Kung talagang wala kang gana, ako na lang ang makikinabang. Oy, itong batang to. Haharangin mo pa ang meriendang bigay sa akin ni Kwikwi? Ngayon, talagang susubukan ko ang galing sa pagluluto ng magiging manugang ko. Ang sarap pala talaga. Palaging mapili si tita. Baka naman yung niluto ng babaeng yun. Nagustuhan niya talaga? Si Kwikwi ang chef ni Jungu. May talino siya. Irerekomenda ko na siyang sumali sa darating na Cooking God Competition. Cooking God Competition? Kuya Guting, ang Cooking God Competition kasi, puro mga bihasa ang sumasali. Sa karanasan ni Miss Yu, baka hindi pa sapat, diba? Yung mga veterano sa Jungu, 10 beses na silang sumali. Bigyan naman natin ng pagkakataon ng mga kabataan. Anong problema? Basta napag-isipan mo ng mabuti. Yung mga desisyon mo, hindi ako makikialam. Huwag kayong mag-alala, tita. Ibubuhos ko ang lahat ng kakayahan ko. Miss Yu, sa Cooking God Competition, ang pamilya Su ang isa sa mga investor at isa ako sa mga hurado dahil ikaw ang girlfriend ni Kuya Guting. Ibig sabihin, kaibigan kita. At nasa loob ako, kaya siguradong aalagaan kita. Salamat sa kabutihang loob, Binibining Su. Pero sa paligsahan, dapat patas at pantay ang laban. Kung kulang pa ang kakayahan ko, kahit anong pabor ang gawin, hindi pa rin ako mananalo. Tama ka rin. Mabuti talagang bata. Normal lang na magustuhan siya ni Ating. Tita, pupunta muna ako sa CR. Si. Ang galing mo talaga ngayon, Miss Yu. Nakuha mo ang atensyon ng lahat. Binibining Su, hindi ko po maintindihan ang ibig ninyong sabihin. Ang ganda ng suot mo. Ang mahal siguro nito. No? Sayang. Manok pa rin ang manok. Hindi magiging agila kahit anong gawin. Miss Su, kung ito lang ang sasabihin mo, hindi na kita pakikinggan. Hindi mo ba talaga naiisip na si Brother Guting ay may gusto sa'yo? Sasabihin ko sa'yo, ginagamit ka lang niya para pagbigyan ng nanay niya. Kapag tapos na siyang gumamit sa'yo, hindi ka napapansinin ni Brother Guting. Miss Su, tapos ka na ba?
Kung tapos ka na, umalis ka na. Ikaw, hindi ka man lang nagalit? Anong dapat kong ikagalit? Kung gusto mo si Guting, ligawan mo siya. Sinasagot mo ako? Sasabihin ko sa'yo, magkasama kaming lumaki ni Brother Guting. Ang mga ugali at gusto niya, alam na alam ko. Ang katabi ni Brother Guting sa huli, ako lang ang magiging payo ko sa'yo. Kung may utak ka, umalis ka na ng maaga. Kung hindi, magdudusa ka. Ang mga salitang yan, kay Guting mo na lang sabihin. Ikaw. You kui, kung ayaw mong iwan si Brother Guting, gagawin ko ang lahat para pagsisihan mo. Ang paligsahan bukas, gagawin kong hindi ka makakasali. Walang anuman po, tita. Trabaho ko lang po yan. Anong nangyari? Ngayong araw, salamat sa'yo. Anong pasasalamatan mo sa akin? Mula nang pumanaw ang lolo ko, malungkot siya palagi. Matagal na, simula nang huli siyang masaya, nang tulad ngayon. Kailangan lang po ni tita ng kasama. Kapag may oras na ako, sasamahan ko siya ng madalas. Salamat. Walang anuman. Dapat ko lang po yang gawin. Sakto ang kondisyon, panatilihin lang ng ice pack. Hindi dapat magbago ang lasa. 2 oras na lang ang paligsahan. Kailangan kong maghanda ng maaga. Hoy, may tao ba dyan sa labas? Buksan niyo ang pinto. Miss Yu, kasalanan mo kasi na nakagalit mo ang maling tao. Paalam. Sino ka? Sino ang nag-utos sa'yo? Hoy, nandyan ka pa ba? Naririnig mo ba ako? Hoy, may tao ba dyan sa labas? May nakakulong dito sa loob. Hoy! Wala na. Magsisimula na ang paligsahan. Mga kaibigang manonood, sa ilang sandali ay magsisimula na ang aming taunang Jungu Main Store Culinary God Championship sa Jungu Main Store Branch. Ngayon, ako po ang magpapakilala sa mga kalahok na chef. Ito po ay ang ikapitong henerasyon ng isang pamilya ng Imperial Chef at siya rin ang may pinakamahusay na kasanayan sa paghiwa sa buong mundo, si Chef Joe. Ito naman po, mula sa Jungu, si Yu Kwikwi. Yu Kwikwi. Yu Kwikwi. Sino si Ju Kui? Hindi ko alam eh. Sa pagdaan ng mga taon ng panonood ng Culinary God Championship, ngayon ko lang narinig ang pangalang yan. Baka natakot at hindi na sumipot. Ano ba yan? Parang hindi ko naman siya kilala. Narito na ba si Kwikwi? Wala pa pong dumadating na si Miss Yu. Malapit nang magsimula ang paligsahan, wala pa rin si Miss Yu. Baka tumakas na lang bigla. Hindi naman. May mahalagang bagay sigurong nangyari, kaya siya naantala. Puntahan mo siya. Alamin mo kung ano ang nangyari. Gaano pa katagal bago magsimula ang kompetisyon? 3 minuto na lang. Ano ba yan? Sino ba yan? Ang yabang pa. Darating pa ba yan o hindi? Paumanhin sa inyong lahat. Huli na akong dumating. Paumanhin. Huli na ako. Dito, nagsimula na ang ibang mga kalahok. Bakit siya nandito?
Bilisan mo, ang daming tao. Huwag kang magkamali. Buti na lang nakarating ako ng maayos. Mali ang temperatura. May tao ba sa labas? Buksan mo ang pinto! Buksan mo! Miss you, kasalanan mo lang kasi nakagalit ka sa taong hindi mo dapat kinagalit. Paalam. Sino ka? Siya ang may pakana nito. Ju Kui, makikipag-agawan ka sa akin kay Kuya Guting. Kulang pa ang karanasan mo. Mga kalahok, 1 oras na lang ang natitira sa kompetisyon. Maghanda na kayo. 1 oras na lang. Tingnan natin kung paano mo ito haharapin. Nagkakamali ba si Yukuy? Kung ayaw niyang sumali, sabihin na lang niya. Gusto niyang manalo sa unang round sa pamamagitan ng ganitong paraan. Parang imposible yan. Tama. Kung ayaw mo na, sabihin mo na lang. Sige, oras na. Tapos na ako. Juk. Ano bang nangyayari? Mali ang temperatura ng red grouper ko. Hindi pwede. Nagpalit ako ng putahe. Ano? Paano nangyari ito? Hindi ba kaya mong makapasa sa unang round? Kamusta kayong lahat? Ako ang espesyal na inimbitahang food critic para sa Culinary God Competition ngayong taon. Isa rin akong hurado ngayong araw. Yung nasa gitna, siya ang champion ng nakaraang Culinary God Competition. At ang huling hurado ay ang presidente ng aming Gu Conglomerate at ang managing director ng Jungu Hotel, si Ginoong Guting. Anong sinabi niya? Sino yung nasa gitna? Presidente namin yon. Noong welcome party, hindi ba nakita mo siya? Ano? Ang presidente? Huwag kang matulala diyan. Tingnan mo, magsisimula na ang judging. Nako. Yung braised fish na ginawa ni Chef So, ang amoy parang hinihila na ng amoy ang mga uod ng gutom sa tiyan ko. Naaamoy ko. Sariwa. Sariwa. Naabot niya ang ganitong antas sa paggawa ng braised fish. Sariwa, pero walang amoy isda. Maanghang pero hindi nakakairita. Kung makakain lang ako ng isang subo niyan, mamamatay akong walang pagsisisi. Ano pa bang paghahambingan? Ano pa bang repolyo o gulay? Talagang ginapi na lang. Oo nga, Itong paksiw na isda. Masarap naman ang lasa. Natutunaw sa bibig. Pasado naman. Magsimula na po ang mga hurado sa pagmamarka. Una, ang aming Imperial Chef na si Joe. 10 puntos. Karapat dapat. 8 puntos. 9 puntos. Kabuuang score ni Imperial Chef Zoe, 27 puntos. Kabuuang puntos ni Joe Yuchu, 27. Ngayon naman, mga hurado, pakimarkahan ninyo si Yu Kui. 8 puntos. 5 puntos. 9 puntos.
10 puntos. Kabuuang puntos ni Yu Kui Kui, 27.5. Inaanunsyo ko. Ang mga kalahok na nakapasa sa unang paliguan ay si Yu Kui Kui at si Zhou Yuchu. Ang mga kalahok mula sa ibang distrito ay sina Xu Huanshan at Liu Qing. Ang unang paligsahan ay sa susunod na Lunes. Adyaan. Kayo pong dalawa. Adyaan. Adyaan. Maghanda ng mabuti. Nagawa mo, Kui Kui. Mabuti naman. Hindi ko inaasahan na makakapasa si Kui Kui. Buti na lang, nakakahiya sana kung hindi. Kuting! Si Kui Kui na naman. Itong si Kui Kui, ano ba ang meron sa kanya? Kui Kui. Ano bang ibig mong sabihin? Presidente Gu, kanselahin na lang natin ang kasunduan natin. Bakit? Hindi naman pantay ang relasyon natin mula pa noon. Ayokong magpatuloy ang ganitong pagkakamali. Napagkasunduan nating makinabang ang bawat isa. Masaya rin ang magulang nating dalawa. Gusto mo bang sirain ang balanseng ito sa kalagitnaan? Naiintindihan ko. Kumusta po, madam? Nasaan si Ting? Nasa loob po ang presidente at si Miss Yu, nag-uusap. Pero ayokong pag-usapan ako ng mga tao sa labas. Na nakamit ko lang ang lahat ng ito dahil sa koneksyon mo. Jo Kui Kui, kung talagang ang iniisip mo lang ay ang tingin ng mga taong iyon, sana pag-isipan mong mabuti. Talaga bang dahil lang sa mga taong hindi naman importante, isusuko mo ang mga benepisyong nararapat sa'yo? Ano pa ang hinihintay mo? Isa lang akong kusinero. Ikaw ang CEO ng buong Gu Group. Kaya mo akong durugin parang pagdura sa isang langgam. Ako, Ginang, malapit nang lumabas si Presidente Gu. Baka gusto mong maghintay sa labas. Huwag kang gagalaw. Tulungan mo ako. Ay. Aray. Akala ko kasi nag-aaway kayong dalawa. Nagkakamali pala ako. Ma, bakit ka nandito? Nagulat kami. kumusta po, tita? Sige. Bisita lang ako kay Kui Kui. Kui Kui, espesyal akong pumunta para batiin ka sa pagpasa sa unang round. Ang galing ng performance mo. Salamat po, tita. Maghanda ka ng mabuti para sa finals. Naniniwala ako sa'yo, ah. At ikaw, alagaan mo ng mabuti si Kui Kui. Ma. Alagaan mo ng mabuti si Kui Kui. Nanay. Sige. Sige na. Magpatuloy kayo. Aalis na muna ako. Kanina. Salamat. Walang anuman. Ito ang napagkasunduan natin dati. Ang ibig mong sabihin ay, pwede pa ring ituloy ang ating kasunduan? Tama. Pero hindi natin pwedeng ipaalam sa iba. Kahit anong balita tungkol sa ating pagsasama. Yung, Ano ba? kanina, nasa bodega ako. Habang tinatali ang mga sangkap para sa hotel, nakasarado ang pinto. Nakasarado? Kailangan kong sabihin sa kanya, pinaghihinalaan mo na si Suching ang may kagagawan? Pero tulad ng sinabi ni Suching, mahigit 20 taon na silang magkakilala. Ang samahan nila, tiyak na mas malalim kaysa sa akin na peking kasintahan. Baka isipin niya na sinasadya kong targetin si Suching. Oh, pero hindi ko nakita ng malinaw kung sino. Si Suking? Ikaw, paano mo nalaman? Maliban sa kanya, wala akong maisip na pangalawa na ganoon ang pag-target sa iyo. Pero, wala tayong anumang ebidensya ngayon. Magpapadala ako ng tao para bantayan siya. Kui, kung may mangyari sa 2 araw na ito, anumang hindi pangkaraniwang sitwasyon, siguraduhing ipaalam mo agad sa akin. Kumusta ang paghahanda ni Miss Yu? Huwag kang magkagaya noong preliminaries na magkaroon pa ng aksidente. Salamat sa kabaitan ni Miss Su.
Pero ang parehong paraan, kung gagamiting muli, hindi na ito gagana. Titingnan natin. Ang kompetisyon ay hindi nananalo sa pagsasalita o sa pag-asa sa koneksyon. Mga kalahok, humanda na. Pakitignan. Ang paksa para sa huling laban ay pagbabalik sa katuturan. Inaanunsyo ko, magsisimula na ang kompetisyon. Noong nakaraan, si Yu Kui lang mag-isa, nakapasa pa rin siya sa pagluluto ng repolyo. Ang galing niya talaga. Suportado ko si Chef Izo. Si Yu Kui, Hoy, anong ginagawa niya? Ano ba yan? Ano bang ginagawa ni Yukui? Bakit hindi ko maintindihan? Ang paraan ng paghiwa ng tokwa, hindi gamit ang talim na metal, kundi sinulid. Matalino naman. Mas magaling pa rin si Chef Joe. Oh, Tingnan nyo, ang kinuha ni Chef Joe ay ribs ng baboy at karot. mukhang sa pagkakataong ito, si Yukui ay siguradong matatanggal na. Alam naman ng lahat, ang sabaw ni Chef Joe ang pinakamagaling niya. wow, ang bango. See? Oras na. Itong tokwa, ang simple naman tingnan. Oo nga. Sa tingin ko, si Yu Kui mukhang mahihirapan. Itong sabaw ng tadyang ng native na baboy, tunay na pagbabalik sa mga simpleng bagay. Malinaw at mamula-mula ang sabaw, masarap at hindi tuyot ang karne. Matamis pero hindi nakakaumay, walang labis na pampalasa. Lantad ang tunay na lasa ng tadyang. Isang subo pa lang, nabihag na ang puso. Ang sarap din ng tokwang ito. Napanatili ang natural na lasa ng tokwa. Ang sarsa ay napakaganda rin ng pagkakagawa. Gumamit pa ng chicharon para lalong sumarap ang amoy. Talagang kahanga-hanga ang resulta. Maaari na pong magsimula ang mga hurado sa pagmamarka. Una sa ating kalahok, Yu Kui. Kalahok na si Yu Kui ay nakakuha ng 28 puntos. Ang galing naman yan! Ang galing. Paano niya nagawa iyon? Susunod, maaari na pong markahan ng mga hurado, Zhou Yuhu. Zhou Yuchu ay nakakuha rin ng 28 puntos. Bihirang pagkakataon, nagtalo sila. Nagkatalo pala sila? Bosga, ito, Bosga, 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 Dagdag na laban. Bosga. Dahil sa pambihirang pangyayaring ito, nagpasya ang komite na magkaroon ng dagdag na laban upang mapili ang tunay na kampyon, pakikuha ng kaunting pahinga, mga kalahok, mga hurado, at mga manonood. Ang dagdag na laban ay magsisimula makalipas ang 3 oras. Ha? Dagdag na laban?
Unang beses ito. Itong paligsahan sa pagluluto, mahigit 10 taon na itong ginaganap. Unang beses kong makakita ng nagtalo. Totoo. Ganoon ba kagaling talaga si Yu Kui Kui? Isang pirasong tokwa lang. Ang taas pala ng puntos na nakuha. Guting, Mas magaling ang pagluluto mo kaysa kay Joe Yuchu. Nagdududa ako. huwag nang magsalita. Naiintindihan ko. Pero okay na rin na naaprubahan mo ako. Sapat na yon. Ang mindset mo, karapat dapat purihin. Sabi ko na nga ba? Sa larangan ng pagluluto. Talagang may talento ka. Yukui, maghintay ka lang. Gagawin ko ang lahat para sirain ang reputasyon mo. Pasensya na sa paghihintay. Magpapatuloy na ang kompetisyon. Sa ngayon, una naming imbitahan ang tagapagbigay ng lugar para sa Chef God Competition, si Ginoong Guting, para ipaliwanag ang mga mahahalagang punto ng labanang ito. Binabati ko kayong lahat sa pagpasok sa finals. Ang tema ng huling round ay pinakamasarap na lasang pagkain. Hindi lang ang inyong kasanayan sa pagluluto ang susubukin, kundi pati ang inyong pag-unawa sa pagluluto. Oras ng kompetisyon, 2 oras. Sige, magsimula na ang kompetisyon. Bakit may amoy ng chemical? Mukhang ito lang ang pinakagamit na kutsilyo. May nanggulo rito. Mahina ang amoy. Pero kapag nahawakan ang pagkain, agad itong madudumhan. Kung magpapalit ako ng kutsilyong hindi sanay gamitin, tiyak na maaapektuhan ang paghahanda ng pagkain. Napakatusong paraan. Bakit huminto siya? Si Yukui Kui, laging may kakaibang lasa ang mga niluluto. Ganoon ba talaga kasarap? Kamay lang ba ang gagamitin ni Yukui Kui? Bakit hindi gumamit ng kutsilyo? Tapos na ang oras. Wow, ang bango. Ang sarap ng amoy! Ang bango nga. Ang lambot at sariwa ng matsutake. Sobra ang sarap ng amoy. Tinigil ang masalimuot na pagpuputol at bumalik sa simpleng pamamaraan. Ito pa ang nagpakita ng tunay na kahulugan ng masarap na pagkain. Magaling talaga ang ginawa niya. Ipinapahayag ko, ang kampiyon ng Cooking God Competition ngayong taon ay si Yu Kui Kui. Nagawa ko talaga. Tingnan nyo ang trending. May nagbunyag na si Miss Yu at ang hurado na si Boss Gu ay may hindi tamang relasyon. May kalokohan ng paligsahan ngayong taon. Bilang isang tapat na manonood ng Cooking God Competition, nararapat lang na magduda ako kung patas ba ang paligsahang ito. Alam ng lahat na ang proseso ng paghuhusga sa bawat Cooking God Competition ay bukas at malinaw. May live broadcast at recording. Ang pagbibintang ng walang basihan sa kalahok, maaaring magdulot ito ng legal na kahihinatnan. Kung may pagdududa sa pagiging patas ng paligsahan at sa profesionalismo ng mga hurado, ang legal na departamento ng GU ay handang tumulong. Ang GUS at ang organizer na Dingsheng Group, matagal na silang nagtutulungan at sila rin ang matagal nang nag-organize ng Culinary God Competition. Hindi naman siguro nila sisirain ang sarili nilang reputasyon. Tama ka. Naniniwala pa rin ako sa reputasyon ng Goose. May pagtutol ako. Anong nangyayari? Anong ginagawa niya? Kuting, paulit-ulit mong sinasabing patas? Gusto kitang tanungin. Ikaw at si Miss Yu, talaga bang relasyon ng hurado at kalahok lang? Suching, ikaw na naman ang gumagawa ng gulo. Kailangan mo lang sagutin ako. Oo o hindi. Ay naku, may chismis.
Talaga bang may something si Boss Gu at tong babaeng kalahok? Si Miss Sue ay childhood friend ni Boss Gu. Hindi naman siguro siya nagsisinungaling, di ba? Dapat imbestigahan ang champion na ito. Ang personal na relasyon ko at ni Miss Yu ay walang kinalaman sa profesional na paghusga ngayon. Sa bawat round ng kanyang laban ay may profesional na huradong sumusuri at nagmamarka na itala ang buong proseso sa video. Tama. Miss Sue, kung nagdududa ka sa relasyon namin ni Boss Gu at nagtatanong ka tungkol dito, may ilan akong tanong para sa'yo. May problema ka ba? Anong ibig mong sabihin? Tingnan ninyo ang trending. Itong tao na to. Siya yon. Ginoong Gu, tingnan ninyo. Binibining Sue, kunin ang pangunahing kagamitan ng kalahok. Masyadong mapanganib ito. Tigilan mo ang kakulitan. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Kapag natapos na ito, hindi ka mabibigo sa gantimpala. Gusto kong mapahiya si Yu Kui Kui. Nang gusto. Huwag kayong mag-alala, Binibining Sue. Tutuparin ko ang trabahong ito para sa inyo. Hindi ito totoo. Imposible ito. Ano ba yan? Napakasama naman nito. Magnanakaw ang nagsasabing magnanakaw ang iba. Ang sama-sama Grabe naman. na talaga ito. Pake ang video na yan. Hindi pwede. Palayasin sa paligsahan. Nasaan ang mga guard? Lumabas ka! Lumabas ka! Sino sa inyo ang maglakas loob na hawakan ako? Huwag ninyong kalimutan. Ang paligsahang ito ay pinangungunahan ng aming Ding Sheng Group. Wala na. Narinig ko na ang guest of honor sa awarding ay si Suming Yuan ng Ding Sheng Group. Dumating na si Ginoong Sue. Dumating na ang tatay ko. Maghintay kayo. Siya si Jisoo ng Ding Sheng Group. Tatay? Tatay, bilis. Kansilahin mo ang korona ni Yu Kui Kui para sa akin. Sabay-sabay nila akong inagrabyado. Ni Guting. Ayan, wala na. Masama man si Su Ching. Pero sino ba naman ang makakalaban sa kanya kung ganoon ang tatay niya? Ngayon, mukhang kahit si Jigu ay hindi na mapoprotektahan si Bibi. Yu, Ay, Aray! Ay, ano? Anong nangyari? Diyos ko. Tatay! Huwag mo akong tatawaging tatay. seryoso? Hinampas talaga? Nakipagsabuatan sa empleyado, nang bully ng kalahok, at ayaw pang magbago. Yan ba ang itinuro sa'yo sa bahay? Nagpakita ng prinsipyo si Jisoo. Sang-ayon ako. Oo nga. Umuwi ka na at mag-isip-isip. Ipagbabawal ko sa sekretarya na i-freeze ang lahat ng bank card mo. Tatay! Umuwi ka na. Karapat-dapat sa kanya. Talagang karapat-dapat. Yan ang nararapat na parusa. Si Jisoo na ito ay may sentido kumun naman. Si Su nga ay isang taong hindi nagpapadala sa kalokohan. Si Su Ching ay ampon lang niya. Madalas hindi niya nadidisiplina, kaya naging ganoon ang ugali. Mga ginang at ginoo, taos puso akong humihingi ng paumanhin. Dahil sa aking pagkukulang sa pagdidisiplina sa aking anak na babae, ay nakagulo ako sa inyong lahat. Ako po ay narito upang kumatawan sa Ding Sheng Group at magpahayag ng aking posisyon. Ang paligsahang ito ay ganap na patas at makatarungan. Marubdob kong ipinahahayag. Ang nagwagi sa paligsahang ito ay si BB, Yu Kui Kui, nararapat lamang. Kasabay nito ay makakatanggap siya ng pagkakataon para mag-intern sa isang 3-star Michelin restaurant at ng premyong ilamang milyong piso. Binabati kita, Bibi. You. Napanood ko ang live stream. Ang galing mo sa paghawak ng sitwasyon. Talagang nakakabilib. Sobra naman po ang papuri ninyo, Jisoo. Gieng, you, kamukha mo. Ang isang taong nakilala ko noon. Ha? Wala lang. Yu Kui Kui, alam ko na talagang kaya mo. Magaling ang ginawa mo. Oy, imbestigahan mo ang background ni Gieneng. You, dapat detalyado.
Kiang, Ano po yon? Ano ito? bonus para sa pagdiriwang ng pagkapanalo. 2 milyong piso. Hindi pwede, Jigu. Kontento na ako sa 1 milyong piso na premyo ko. Hindi ko ito pwedeng tanggapin. Bukod pa riyan, tinulungan mo pa ako laban kay Suching. Nakuha mo ang kampyonato para kay Jungu. Karapat dapat mo ito. Tungkol naman kay Suching, karapat dapat niya iyon. Kahit ano pa ang sabihin, maraming salamat talaga. Pero palagi kong naiisip, sa paghawak ng 3 milyon na ito, hindi ako panatag ang loob. Bakit hindi nating bilhan siya ng regalo gamit ang perang ito? Bumili ng regalong, may kahulugan. Nanay, bakit ka nandito? Narinig ko kasi, si Kwikwi ang nagpanalo ng kampyonato para sa ating Jungu. Pumunta ako para batiin kayo. Kayong dalawa, may tinatago ba kayong sekreto sa akin? Ah? Kanina. Parang narinig ko kanina, tinawag ka ni Kwikwi na Boss Gu. Hindi kaya kayo ay nagpapanggap na magkasintahan? Niloloko ninyo ang matandang ito. Nanay, paano namin kayo lolokohin? Ay. Opo, tita. Ito po kasi, para po itong libangan. Naintindihan ko na. Pasensya na po, pasensya na. Sige, tuloy lang kayo. Tuloy lang. Mga ginang at ginoo, ang susunod na aukyon ay isang brotsang asul na brilyante mula sa Royal Workshop noong huling bahagi ng ika-19 na siglo. Ang panimulang tawad ay 800,000 pesos. Ayan na. Ito ang ibibigay ko kay Guting. Magugustuhan kaya niya? Bashibawan. 1 million? 1.2 million. 1.2 million, isa. 1.2 million, dalawa. Ako na. Wala na sigurong makikipag-agawan sa akin. 1.3 million? Bakit pamilyar ang boses na yon? Paano naging siya? 1.35 million. 1.4 million? Narinig ko na pinagbawalan lumabas si Suching ni Boss Su. Pinatigil ang kanyang bank card. Hindi ako naniniwala na makakataas siya ng higit sa 1.5 million. Oh, 1.5 million. 1.5 million, una. 1.5 million, pangalawa. 1.5 million, pangatlo, nabenta. Binabati kita, ginang. Yu Kwikwi, ang galing mo naman. Alam ba ni Guting na kinuha mo ang kanyang pera? Ang pagpapanggap na mayaman? Miss Su, ang perang kinita ko sa sariling kakayahan. Ang bumili ng anuman ay kalayaan ko. Hindi kailangang magulat sa sinuman. At tungkol naman sa pera ni Guting, parang hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Yu Kwikwi, huwag kang magyabang. Hindi mo talaga iniisip na. Tunay bang nagmamahal sa iyo si Guting? Pansamantala lang siyang interesado sa iyo. Paano ko nalaman to? Biglaan lang ang nararamdaman ko sa girlfriend ko. Miss Su, mukhang hindi sapat ang huling aral na natutunan mo. Kailangan ko bang ipaalala kay Boss Su na mas disiplinahin ka pa? Guting! Si Yu Kwikwi ay isang tagapagluto lang. Para sa'yo at sa pamilya Gu, wala siyang silbi. Pero ako, iba. Ako ang anak na babae ng pamilyang Su. At saka, ako lang ang tagapagmana ng pamilyang Su. Chismis sa likod ng tao, pagpapanggap, palaging pakinabang ang inuuna. Ito ba ang turo sa'yo ng pamilyang Su, Miss Su? Sana ay malinaw sa isip mo. Ako, si Guting, pagdating sa pag-ibig, kay Miss Yu, hindi kailanman nag-iisip ng pakinabang. Ayos ka lang ba? Hindi ka ba niya inapi? Ayos lang. Nagkainisan lang naman kami. Kaya ko naman to. Oo nga pala, bakit ka nandito? Sinabi sa akin ni Assistant Liu na nandito ka. Natatakot ako, baka mag-away kayo. Kaya dali-dali akong pumunta rito. Tara na, umuwi na tayo.
Parang si Guting. Mas sanay na siyang maghawak ng kamay. Hala, nasaan na siya? Siguro babalik na lang ako mamaya. May kailangan ka ba sa akin? Ito. Para sa akin? Pumunta ka sa auction para lang dito? Oh. Matagal ko nang gustong magpasalamat sa'yo. Nang makita ko ito ng una, akma na akma sa'yo. Kaya binili ko. Jukui-kui. Nanalo ka dahil sa sarili mong galing. Wala akong kinalaman doon. Dati, kulang talaga ako sa tiwala sa sarili. Pero nang makuha ko ang championship, ramdam ko ang walang katapusang lakas ng loob. Pero kung hindi dahil sa'yo, hindi ko makukuha ang pagkakataon sa Cooking God competition. Lalo na yung mapapansin ng maraming tao. Kaya gusto kong magpasalamat sa'yo sa pagkakataong ibinigay mo. Ayos ka lang ba? Wala. Wala naman. Yun, mauna na ako. Oo nga pala. Yung regalo? Ang ganda. Parang buwan ngayong gabi. Napakaganda. Salamat. Ikaw, ano ba ang ibig mong sabihin? Yun na nga ang iniisip mo? Alis ka ba? Oh. Magbabakasyon ako ng 1 linggo. Hapon, ang flight. Oo nga pala. Yung internship mo sa Michelin, sa susunod na buwan pa magsisimula. Sa mga panahong ito, sakto, para makapaghanda. Alam ko, bihira ang oportunidad. Naalala ko dahil sa'yo. Mauna na akong maghanda. Low temperature slow cooking, 8 minuto. Hello? Sino to? Kui-kui, kung gusto mong malaman kung nasaan ang nanay mo, pumunta ka mag-isa sa abandoned pier sa kanluran ng lungsod, warehouse number 1. Bilisan mo. Kung hindi, maghintay ka na lang na makuha ang bangkay niya. Sino ka? Paano ko malalaman na nasa iyo ang nanay ko? Papuntahin mo siya sa telepono. Maniwala ka o hindi, kung hindi mo susundin, hindi ko masisiguro kung ano ang mangyayari. Ikaw. Sino ka talaga? Pera ba ang gusto mo o iba pa? Basta masiguro mo ang kaligtasan ng nanay ko. Pag-uusapan natin. Pag-uusapan? Yukui-kui, hanggang ngayon nagpapanggap ka pa rin sa akin. Sino ang nanghihingi ng pera mo? Buhay mo ang gusto ko. Suching, ikaw nga. Ang away natin. Walang kinalaman ang nanay ko. Pakawalan mo siya agad. Walang kinalaman?
Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana ako tratuhin ni Brother Guting ng ganoon katigas. Pati ang tita mo, nasa panig ko pa rin sana. Ngayon, pati ang katayuan ko, gusto mo pang agawin. Inagaw mo ang lahat ng gusto ko. Pero ano naman ngayon? Nasa kamay ko na ikaw, hindi ka na maililigtas ni Brother Guting. Suking, mabigat na krimen ang pagdukot. Kung titigil ka na ngayon, maaari pang maayos ang lahat. Baka maprotektahan ka pa ng pamilya mo. Titigil? Pag pinatay na kita, saka ako titigil. Baliw ka! Huwag mo akong hawakan! Jukui-kui, binola mo ako. Suching, pakawalan mo si Kwikwi ngayon. Hindi kita pananagutin. Guting, sa tingin mo maniniwala pa ako sa'yo? Tutuparin ko ang sinabi ko. Basta, wag mo lang siyang sasaktan. Maaari kang magtakda ng kondisyon. Kahit magkano ang hilingin mo, ibibigay ko. Guting, para sa babaeng ito, ginawa mo ito, karapat-dapat ba yun? Karapat-dapat. Ano? Sabi ko, pwede. Basta, pangako mong hindi mo siya sasaktan. Guting, palagi kitang inakalang isang taong walang emosyon. Di ko inakalang may puso ka rin pala. Suching, anong gagawin mo? Papatayin mo ako. Nababaliw ka na. Ikaw ang may kasalanan nito. Sinong nagsabing kukunin mo ang akin? Tumigil ka. Tumigil ka. Kuy-kuy. Kumusta? Nasaktan ka ba? Okay lang. Jukui-kui, Ingat! Yukui-kui, mamatay ka na. Tumigil ka nga. Kwik-kwi, ayos ka lang ba? Chay, paano mo masasamahan ng isang estranghero? Ako ang iyong anak na babae. Si Yukwikwi ang aking tunay na anak na babae. Kayo, ano po ang ibig ninyong sabihin? Anak, noong bata ka pa'y ninakaw ka na mula sa amin. At sa loob ng mahigit 20 taon, hinanap kita. Ang relong ito ay ipinagawa noong ika-1 buwan mo na ipinasadyang ipinagawa ko. Sa likod, nakaukit ang iyong kaarawan. Ang petsang ito. Ito nga raw ang araw na sinabi ni nanay na nakuha niya ako. Huwag kang mag-alala. Ang iyong inang ampon, pinauwi ko na siya ng ligtas na naiuwi na. Nagpakita pa siya ng larawan mo noong bata ka. Magkahawig kayo ng iyong ina noong bata siya. Sayang, ang iyong ina, dahil sa pagkawala mo, nalumbay at namatay. Kaya hindi ka na niya nakilala. Pero bakit ngayon lang ninyo ako hinanap? Anak, sa totoo lang, hindi kami tumigil sa paghahanap sa iyo. Hanggang noong nakaraang Cooking God Competition, nang iginawad ko sa iyo ang premyo, sa unang pagkikita natin, parang pamilyar ka sa akin. Pagkatapos imbestigahan, saka lang talaga natukoy ang iyong pagkatao. Kaya, ito pala ang dahilan kung bakit gusto ni Suching na patayin si Kwikwi. Kasi wala akong anak. Kaya napilitan ako dahil sa pressure mula sa pamilya Su. Saka ko inampon si Suching. Sa mga nakaraang taon, si Suching, ang laging itinuturing na tagapagmana ng pamilya Su, ang tanging tagapagmana. Siguro, nalaman niya na iniimbestigahan ko ang tunay na pagkatao ni Kwikwi. Kaya siya. Alam ko na yan noon pa. Lahat ng pag-aari ng pamilya Su ay akin. Walang sino man ang makakaagaw nito. Walang ganyang klasing anak na mapanira sa pamilya Su. Mula ngayon, hindi ka na ituturing na miyembro ng pamilya Su. Ano? Pag-uwi ko,
Papawalang bisa ko ng opisyal ang iyong pangalan sa pamilya Su at ipapasa kita sa pulisya. Dalhin na siya. Tatay, huwag! Huwag mo akong ipasa sa pulis! Tatay! Kuy, gusto mo bang sumama sa akin para bumisita sa pamilya Su? Sasamahan kita. Sige. Mabuting bata. Pasok ka. Kinakabahan ka? Sino ang kinakabahan? Okay lang. Maghihintay ako sa labas. Ito ang kwarto ng nanay mo. Dito siya nakatira noong buhay pa siya. Mula nang mawala siya, natatakot akong masaktan sa mga alaala. Kaya hindi na ako pumasok ulit dito. Pero araw-araw, may nag-aalaga nito. Inay, ako si Kwikwi. Nandito na ako. Hey, kung buhay pa lang siya, makita ka. Hindi ko alam kung gaano siya kasaya. Hey! Ako na. Tay, anong nangyari sa'yo? Wala, lumang sakit lang. Nitong mga nakaraang taon, lalong humina ang katawan ko. Hindi ko alam hanggang kailan pa ako mabubuhay. Tay, matagal ka pang mabubuhay. Siya. Kahit para sa'yo na lang, itong matandang buto ko, ipagpapatuloy ko pa. Kwikwi, kamusta ka nitong mga nakaraang taon? Huwag kang mag-alala. Ngayon, natupad na ang pangarap ko na maging isang chef. At marami na rin akong natutunang kasanayan sa pagluluto. Magaling talaga si Kwikwi pagdating sa pagluluto. Marami na siyang napanalo ng kompetisyon. Aray, talagang anak ng pamilya Su. May talino talaga. Tama. Siya. Sir, mainit-init pa. Inumin mo na. Itong seafood congee. Niluto ko yan ng 3 oras. Inumin mo na habang mainit. Aray, paborito ko pa naman ito. Mga hipon. Sandali. Anong nangyari? Ang gamot na iniinom ninyo, 3 beses ba sa isang araw? Pagkatapos kumain? Ganoon din ang sinabi ng doktor. Kwikwi, bakit? Ayan na nga. Ang gamot na iniinom ninyo, kapag hinalo sa seafood, magkakaroon ng lason. Kung palagiin ang pag-inom, makakasira ito sa nervous system. Ano? Tita May, matagal ka nang naglilingkod sa pamilya Su. Lason ba ang ibinibigay mo sa tatay ko? Binibini, ano ba ang ibig mong sabihin? 30 taon na akong naglilingkod sa pamilya Su. Lagi akong nagbibigay ng buong puso at lakas. Dahil nga 30 taon ka nang naglilingkod sa pamilya Su, naglilingkod ka rito, dapat mas alam mo ang mga pangunahing bagay na ito. Tia May, totoo ba ang sinasabi ni Kwikwi? Ginoo, pakiintindi po. Talagang hindi ko alam ang tungkol sa mga pagkaing nagkakasalungatan. Tia May. Hindi ba't dati, madalas kang pumupunta sa kanluran ng lungsod? Paano mo nalaman, Ginoong Gu? Doon ako namimili ng gulay. Mayroon nga talagang isang malaking palengke sa kanluran ng lungsod. Ngunit ang nursing home sa kanluran ng lungsod ay nandoon din. Pinacheck ko lang kay Assistant Liu. 20 taon na ang nakalipas. Ang anak ni Tia May ay naaksidente sa sasakyan at naging gulay. Patuloy siyang ginagamot sa nursing home. Sa sahod ni Tia May, malamang hindi niya kayang tustusan ang gastos sa nursing home, di ba? At ang iyong bank account, bawat buwan ay tumatanggap ng isang remittance mula sa Lin family. Ano?
Kailangan bang tumawag ako sa nursing home para kumpirmahin? Ang pamilya Lin? Hindi ba yan ang mortal na kaaway ng aming pamilyang Su? Tama po kayo, Ginoo. Ang pamilyang Lin. Sila ang pamilyang Lin ang pumilit sa akin. Noon pa man, ang pamilyang Lin din. Ang nag-utos sa akin na kunin ang bunso ng pamilya. Sabi, sasabihin na bibigyan ako ng pera? Kaya, May Uy. Ikaw talaga ang gumawa nito? Hindi naman kami nagkulang sa pagtrato sa iyo ng pamilyang Su. Ginoo, wala rin akong magawa. Mabigat ang sakit ng anak kong lalaki. Kailangan ng operasyon. Ako, talagang wala akong sapat na pera. Kaya kinuha mo ako? Ipagpapalit ang buhay ko sa pera. Ako, para rin sa anak ko. Kung hindi ko gagawin, paano na ang anak ko? Malinaw ang ebidensya. Ang iyong pagsisisi, ipagpatuloy na sa pulis. www. Ang iyong pagsisisi. May tao ba dyan? Ginoo, Ginoo. Ginoo, Dalhin ninyo siya. Ginoo. Ang misteryo ay nahayag na. Ang katotohanan. Kuy-kuy. Ang kaluluwa ng iyong ina sa langit ay mapapanatag na. Tay, maaari mo ba akong dalhin para bisitahin si nanay? Siya. Sasamahan kita. Jing. Bumisita ang ating anak na babae para sa iyo. Matatag at mabait siya, tulad mo. Inay, mabubuhay ako ng maayos para sa iyo. Kuy-kuy. Bumalik ka at pamunuan ang Su Group. Pinaghirapan ito ng iyong ina. Babalik ako, pero hindi ngayon. Tay, naalala mo pa ba yung internship sa 3 Michelin-starred restaurant? Siyempre naaalala ko, pero Tay, hindi pa ako sapat na malakas ngayon. Bigyan mo ako ng kaunting panahon. Palalakasin ko pa ang Su Group. sige. Ganyan ang determinasyon na inaasahan ko sa anak ng pamilya Su. Maghihintay ako sa iyo, anak. Kuy-kuy. Anong ginagawa mo rito? Alam kong ayaw mo ng paalam. Siguradong magtatago ka para umalis ng palihim. Kaya nandito ako. Hindi na kita bibigyan ng pagkakataon na umalis kang mag-isa ng palihim. Guting, salamat. Pero, sa pagkakataong ito, gusto kong subukan mag-isa. Sige, iginagalang ko ang lahat ng desisyon mo. Nagpapalawak ako ng mga proyekto sa ibang bansa kamakailan. Ito'y pagsubok ng pamilya sa akin. Maaaring tumagal ng kalahating taon, o 1 taon, o mas matagal pa. Ang internship na ito, napakahalaga sa akin. Iniutos ito ng nanay ko sa akin na talagang kailangan kong puntahan. Sinusuportahan din ako ng aking inang nag-ampon. Kapag may naipundar na ako, kapag nakapasa ka na sa iyong pagsusulit, tayo, Kapag dumating na ang araw na iyon, ako ang magpapakasal sa iyo. Kuy-kuy. Kapag natapos ko na ang proyektong hawak ko, babalikan kita. Hindi ko na kayang tiisin ang pakiramdam ng ating paghihiwalay.